Breaking news mga kabayan, lumutang sa investigasyon ang isa pang di umano'y sangkot sa korupsyon. Senator Francis Kiko, ginisa sa Senate hearing ang manager ng Land Bank dahil sa milyon-milyong withdrawal ng SMYS Construction Trading. Sumunod na mainit na balita, isang testigo ang lumantad sa Senado at ibinulgar ang 3 beses na pagde-deliver ng 12-dosenang maleta ng pera sa bahay daw mismo ni Romualdez. Senator Erwin Tulfo, pabor sa testigo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Nagulat ang lahat sa Senado matapos ibunyag na may contractor na nagwi-withdraw ng daan-daang milyong pisong cash direkta mula sa bangko. Hindi ito chismis, hindi haka-haka. Mismong mga dokumento at bank managers ang umamin. Isang araw lang, mahigit 457 million peso ang na-withdraw ng isang kontraktor at hindi lang isang beses, kundi 2 beses sa magkasunod na buwan. Para bang pelikulang heist movie, pero ang twist, pera ng bayan ang pinag-uusapan. Sa gitna ng Senate hearing, tinanong ni Senador Francis Kiko Pangilinan si Miss Sally Santos ng SYMS Construction. Diretso ang tanong. Magkano wini-withdraw mo? Ang sagot, Ano po may withdrawal po 457 457 million cash. Wala kayong cheque. 2 araw na magkasunod pa, March 24 at July 3. Ilang truck o sako ng pera ang kailangan para ilabas ang ganoon kalaking halaga. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga senador. Pinunto nila na kahit ordinaryong tao, kapag nagwi-withdraw ng kahit 1 milyong piso, tiyak na kukwestiyonin ng bangko. May tatawag pang branch manager, may identity verification, minsan may freeze pa ng account. Pero paano kung halos kalahating bilyon? Paano ito nakalusot na tila ordinaryong transaksyon lang? Dito na tinawag ang manager ng Land Bank Malolos, si Miss Lilibet Lim. Ayon sa kanya, sumusunod naman daw sila sa proseso. Kapag lumampas ng 500,000 piso ang transaksyon, nire-report nila bilang covered transaction report sa Anti-Money Laundering Council. May know your customer procedures din daw sila. At dahil galing naman sa pondo ng gobyerno, hindi raw sila nagduda. Pero para sa maraming senador, ito mismo ang problema. Ang mismong katotohanan galing sa gobyerno ang dahilan kung bakit hindi nagtanong. Itinulak ni Senator Ping Lacson ang usapin. Ipinakita niya ang ledger ng Sims Construction. Withdrawals na 180 million, 141 million, 299 million, 65 million. Lahat cash. Wala ni isang cheque, wala ring digital trail. Sa isang bansa kung saan sinisikap gawing digital at traceable ang lahat ng bayarin, bakit tila cash economy pa rin ang sistema ng bilyon-bilyong proyekto ng gobyerno? Nagkomento rin si Senator Raffy Tulfo at kinwestiyon ang AMLC mismo. Kung halos kalahating bilyong cash withdrawal ay hindi pa rin itinuturing na suspicious transaction, ano pa ang kailangang mangyari? Sagot ng AMLC, nasa diskresyon ng bangko kung magfa-flag ng suspicious transaction report. Ang CTR kasi, automatic. Pero ang STR ay depende kung may nakikitang kahina-hinala. Kaya kahit gaano kalaki, kung tingin ng bangko ay regular, hindi ito ituturing na kahina-hinala. Pero sa ibang bansa, ibang-iba ang sitwasyon. Sa Estados Unidos, kung lumampas ng 10,000 dolyar ang cash withdrawal o deposit, automatic na may currency transaction report. Kapag halata namang iniiwasan ang reporting thresholds, agad itong tinitingnan ng Financial Crimes Enforcement Network. Sa Europe naman, mas mababa pa ang threshold. Ang ganitong klase ng halos kalahating bilyon na withdrawal ay imposibleng hindi agad mag-trigger ng malalim na investigasyon. Kung babalikan ang kasaysayan ng Anti-Money Laundering Act sa Pilipinas, matagal na itong binabatikos ng Financial Action Task Force. Noong 2000, muntik nang mapabilang ang Pilipinas sa blacklist dahil sa mahinang anti-money laundering framework. Para maiwasan iyon, nagdagdag tayo ng rules, CTR, STR, at Know Your Customer requirements. Pero kahit na may batas na, ang tunay na problema ay implementasyon. Kapag masyadong malalakas ang taong sangkot o galing sa mismong gobyerno ang pondo, nagiging butas ang sistema. Ilan ng kaso ang nakita natin sa nakaraan? Noong 2016, sumabog ang issue ng Bangladesh Bank heist kung saan $81 million ay na-launder sa Pilipinas sa pamamagitan ng casinos at remittance channels. Doon pa lang, kita na kung paano nagiging daan ang ating financial system sa paglabas-pasok ng illegal na pera.
At ngayon, tila inuulit muli ang parehong kahinaan. Pero hindi na foreign hackers, kundi sariling contractors na accredited ng gobyerno. Ang mas nakakatakot dito, ayon sa ilang eksperto, ay hindi lang simpleng withdrawals ito. Kapag cash ang galaw, nawawala ang transparency. Walang trail kung kanino napunta ang pera, anong suppliers ang binayaran, at gaano kalaki ang aktual na gasto sa proyekto. Madaling gawing ghost transactions, overpricing o outright kickbacks. At dahil cash, mahirap habulin ng COA o kahit ng AMLC. Kung titingnan pa, ang mismong argumento na para sa materyales at pasahod ay mahina. Sino bang supplier ang tatanggap ng 200 million cash sa isang bagsakan? Kahit malalaking hardware, mas madalas ay cheque o bank transfer ang transaksyon. Kahit payroll, electronic na ang sistema ngayon. Ang paghawak ng kontraktor ng daan-daang milyong cash ay tila indikasyon na may tinatago o may plano na hindi dapat makita sa audit trail. Habang patuloy na iniimbestigahan, isang tanong ang lalong bumibigat. Sino ang nagbukas ng pintuan para dito? Ang bangko ba na hindi nag-flag ng suspicious transaction? Ang DPWH ba na nag-accredit ng contractors at nagbigay ng access sa pondo? O mismong sistema ng gobyerno na masyadong kampante at marupok? Hindi na ito simpleng usapin ng withdrawal. Ito'y usapin ng integridad ng ating financial at political system. Kapag mismong pera ng bayan ang nagiging parang personal na ATM ng iilang tao, ang nagdurusa ay hindi lang ang kaban ng bayan kundi ang kinabukasan ng bawat Pilipino. Sa gitna ng mainit na Senate hearing, lumutang din ang pangalan ng isang tao na hindi inaasahan ng marami. Isang retiradong Master Sergeant ng Philippine Navy na si Orley Gotesa. Hindi siya politiko, hindi rin kontraktor, kundi isang dating security escort na inatasang magbantay at maghatid ng mga bagay na, ayon sa kanya, hindi lang basta dokumento o gamit, kundi mismong maletang puno ng pera. Ang kanyang testimonya ay naging sentro ng kontrobersya dahil siya ang unang direktang nagturo sa dating House Speaker na si Martin Romualdez bilang tumatanggap ng mga cash deliveries mula sa isang kilalang personalidad na si Kong Saldi. Ayon kay Gotesa, 3 beses siyang personal na naghatid ng maleta sa bahay ni Romualdez. Hindi ito basta-bastang maleta. Sa unang pagkakataon pa lang, umabot ng 35. Oo, 35 na maleta ang kanilang dinala. Isipin mo iyon. Hindi lang isang bag, hindi lang 2 bag, kundi halos parang isang moving van na puno ng bagahe. Sa sumunod na delivery, nasa 12 hanggang 13 maleta naman ang kanilang inihatid. At sa ikatlong pagkakataon, nasa 15. Lahat ito ay ginamit ang mga sasakyan ni Kong Saldi, mula sa puting light van, suburban na malalaki, at red-plated vehicles na tila ba may basbas ng otoridad. Tinansya pa ng mga senador ang bigat ng bawat maleta. Ayon kay Gotesa, bawat 1 milyon na tigi 1,000 piso ang denomination ay tumitimbang ng 1 kilo. Kaya kapag 50 milyon ang nasa loob ng isang bag, halos 50 kilos na ang bigat. Kasing bigat ng isang sako ng bigas. At kung 35 na maleta ang laman ng unang delivery, hindi malayong lumampas ito ng bilyong piso. Ayon pa sa kanya, may mga post-it notes na nakadikit sa bawat maleta. Nakasulat doon ang halagang nakapaloob at may mga numerong tumutukoy sa 48 million pesos bawat isa. Ang tanong ng marami, sino ang makapagbubuhat ng ganito kabigat na ebidensya kung hindi mga trained personnel? Hindi rin daw ordinaryong bahay ang pinagdadalhan nila. Inilarawan ni Gotesa ang 3 lokasyon na kanilang pinasok. Ang una, isang property sa Porves na may berdeng gate, bakod na kinapitan ng damo at loob na punong-puno ng mga puno ng mangga at iba't ibang halaman. Ang pangalawa, isang bahay sa Nara na dati umanong pagmamay-ari ni Michael Yang. Kulay puti ang pintura, malapad at maluwang ang espasyo. At ang ikatlo, isang lugar sa Aguado Street na bagamat hindi siya personal na naghatid, ay siniguradong kabilang sa mga destinasyon batay sa kanilang group chat at mga utos mula sa kanilang team. Dito na nagsimulang mag-init ang tanungan ng mga senador. Kung totoong 3 beses siyang nag-deliver at kung ganong kalaki ang amounts na bitbit nila, ilang buwan nga ba tumagal ang operasyon? Ang sabi ni Gotesa, nangyari ito lahat sa loob lamang ng buwan ng Disyembre. 3 beses sa loob ng 1 buwan, sa panahong abala ang lahat sa holiday season. Pero ang kanilang misyon ay hindi Pasko o pamilya, kundi pagdadala ng maleta sa bahay ng pinakamataas na tao sa kamara.
hindi rin ito simpleng operasyon. At para mas lalong magkaroon ng bigat ang kanyang pahayag, inisa-isa niya ang kanyang military at VIP security background. Mula Philippine Navy, Philippine Marine Corps, Bureau of Customs, Office of the Vice President hanggang Presidential Communications Office, lagi siyang naka-assign bilang security. Noong 2020, nagretiro siya sa edad na 42, mas maaga kaysa karaniwan dahil daw sa mga alok at oportunidad sa labas ng serbisyo. Ang kanyang track record bilang VIP security escort ay nagsilbing patunay na hindi siya basta-bastang tao na nagsasalita lang ng walang basehan. Ngunit hindi rin nakalusot sa mga senador ang tila pagkakakilala niya sa bawat detalye ng mga bahay at rutang dinaraanan. Inilarawan niya ang gate, ang bakod, ang paligid at kung sino ang sumasalubong. May isang pangalang lumutang, si Polang, na umano'y siyang may direct contact at nagbubukas ng gate sa tuwing magdadala sila ng mga bagahe. Ang tanong ng mga senador, kung ito ay katang-isip lamang, paano niya maipapaliwanag ang ganoong kaliit na detalye na hindi basta-basta malalaman ng sinuman? Habang tumatagal ang interogasyon, mas lalong lumalalim ang misteryo. Kung ang halaga ay tinatansyang aabot ng daan-daang milyong piso bawat delivery, saan ito nanggaling at saan patutungo? Ang kontraktor ba ang pinagmulan? Ang mga proyekto ba ng gobyerno ang pinanggalingan ng cash na iyon? At kung mismong bahay ng isang mataas na opisyal ang destinasyon, ano ang ibig sabihin nito para sa integridad ng ating pamahalaan? Dagdag pa ni Gutesa, hindi lang siya ang gumagawa ng ganitong delivery. Kapag hindi siya naka-duty, may iba pang kasamahan na naka-assign. Gumagamit sila ng mga terminong duty basura at proceed bilang mga signal kung kailan dapat ihatid ang mga maleta. Ang grupong ito ay hindi basta magkakakilala lang, kundi organisadong unit na binubuo ng mga aktibong sundalo, retirado at discharge personnel na lahat nakatalaga bilang security detail. Sa gitna ng lahat ng ito, iginiit ng mga senador na kailangang tiyakin ang katatagan ng testimonya ni Gutesa. Siya raw ang unang nagturo kay Speaker Romualdez at kung hindi matibay ang kanyang salaysay, madaling maikubli ito bilang kwento lamang. Pero sa bawat tanong, simple ang kanyang sagot. Nakita, naihatid at alam niya ang laman. Hindi siya nagbigay ng haka-haka tungkol sa eksaktong halaga maliban sa nakita niyang post-it notes at sa bigat ng maleta. Ngunit para sa mga senador, sapat na ang ganoong paglalarawan upang isipin na hindi biro ang pera sa likod ng operasyong ito. Sa mga sumunod na tanong, umikot naman sa kanyang military career. Bakit siya laging lumilipat ng opisina? Bakit siya inire-request ng iba't ibang ahensya? Sagot niya, dahil natatapos ang termino ng mga opisyal na kanyang binabantayan o dahil may mga kaso na nagpalitan ng leadership gaya noong sa Bureau of Customs. Sa PCO, natapos daw ang kanyang assignment dahil pumasok siya sa schooling. At sa Marines, bumalik siya bilang escort noong panahon ni Yusek Faeldon. Lahat ng ito, ayon sa kanya, ay bahagi ng natural na galaw ng serbisyo. Ngunit mas mahalaga sa lahat, binigyang diin ng mga senador na kailangang maging consistent siya sa kanyang mga sagot. Kung ito ay dadalhin sa korte o gagamitin sa mas malalim na investigasyon, bawat detalye ay pwedeng gamiting panlaban sa kanya. Ngunit mariin niyang sinabi, wala siyang binago, wala siyang idinagdag. At kung anuman ang hindi kasama sa kanyang affidavit noon, handa siyang ipaliwanag ngayon. Sa kabilang banda, may tanong din kung bakit pinili niyang magretiro ng maaga. Ayon sa kanya, dahil sa mga pagkakataon na nagbukas matapos niyang makapagtapos ng pag-aaral sa Ilagan City. Ngunit may ilan din nga nagdududa. Maaring ba na ang kanyang pagbibitiw ay konektado sa mga operasyong hindi niya gustong manatiling bahagi? Ang tanong na ito ay hindi na masyadong sinagot, ngunit nanatiling palaisipan sa mga nakikinig. Habang nagpapatuloy ang hearing, unti-unting lumilinaw na hindi lang basta testimonya ang dala ni Gutesa. Isa itong salaysay na maaring gumiba ng matatag na pader ng katahimikan sa pagitan ng contractors, opisyal ng gobyerno at mismong liderato ng bansa. Ang mga maleta ay hindi lang pisikal na bag ng pera. Ito ay simbolo ng kung paano nagiging invisible ang mga bilyong piso ng kaban ng bayan sa mata ng publiko. At sa pinakamasakit na punto, sinabi ni Gutesa na mula nang lumabas siya sa media at magbigay ng testimonya, hindi na siya kinontak ng kanyang mga dating kasamahan. Dati raw ay lagi silang nag-uusap, pero ngayon tila ba naglaho ang komunikasyon.
Hindi siya tinatawagan, hindi siya tinetext, at sa kanyang palagay dahil ayaw na siyang makasama sa anino ng kanyang mga pahayag. Para sa ilan, senyales ito ng pagputol ng ugnayan dahil sa takot na madamay. Para sa iba, indikasyon na baka totoo nga ang lahat ng kanyang sinasabi. Ngunit sa dulo, nananatili ang pinakamalaking tanong. Kung totoo na may 3 delivery ng maleta, tig 35, 12 at 15 na bag, lahat puno ng pera at lahat dinala mismo sa bahay ng isang pinakamakapangyarihang tao sa Kongreso. Ilang beses pa itong nangyari na hindi natin alam? Ilan pa ang naihatid na hindi nasilip ng publiko? At ilang bilyon ang tuluyang nawala na parang usok sa hangin? Ang testimonya ni Orley Gutesa ay hindi lamang kwento ng isang security escort. Isa itong bintana sa madilim na sistema ng pera, kapangyarihan at impluensya sa loob mismo ng gobyerno. At habang nakikinig ang buong bansa, ang tanong na naiwan ay hindi na kung may maleta nga ba, kundi kung hanggang saan ang lalim ng lagusan ng pera na bumabalot sa pamahalaan. Sa huli, kung mismong mga maleta ng bilyon-bilyon ay nagawang ilipat ng diretsong cash, ano pa kaya ang hindi natin nakikita?